na-discuss natin last week. Doon din rooted yung mga rules na yan. Okay? Doon din kinuha. So dati nga chemistry on science. Dati nga chemistry nung bata pa siya, bihira pa ang may systematic name. Kasi konti lang talaga sila eh. Tapos ang mga pangalan nga nila kinukuha sa common name. Ano ang nangyayari nga lang ng problema natin sa boards? Maraming tanong sa common name. Yun yung problema. Kahit hindi mo na sila nakikita, tinatanong pa rin sa'yo anong common name. Okay? So dati nung konti pa, pwede pang i-memorize lang mga common name. At yung mga common names, sinabi lang composite kinukuha, physical property, kulay, like physical property ngayon, pinanggalingan ng compound at ano ba ang kanyang gamit. Okay? So mga examples ng ganon, common names pa ha, mga common name para sa konting-konti ng organic compounds ay saan nga kinuha? Physical properties, even chemical properties, saan ang galing o ano ang gamit. So ito ngayon, milk of magnesia, mukha kasing gatas, di ba? Ang ano nga? Magnesium hydroxide ngayon. Chemical name, magnesium hydroxide. Common name, milk of magnesia. Laughing gas. Ano nga formula? Nitrous oxide. So, laughing gas kasi yun yung kanyang pharmacological property. Tatawa ka sa kanya. Yun nga lang, ano gamit ng laughing gas? Anesthetic. Anesthetic. Limestone kasi galing sa literal limestone ang iyong calcium carbonate. Caustic soda kasi pag caustic nang damage ng cells, yan nga si sodium hydroxide. Na alam natin strong base, kaya nakaka-damage ng cells. Baking soda ang pinaka-tinatanong sa mga old examples na sodium bicarbonate. Diba? Na ang gamit nga alkalinizer. Pwede inumin as tablet, di ba? May injectable pa. Kasi bilang base, mahina siya. Hindi kagaya ng caustic soda, pag puminom ka yan, tinulok sa dugo mo, mamamatay ka nga, not exaggerating. Kasi nagkakos ng damage. Ito kasing baking soda mo, kahit pa paano may H, ano ngayon, kung kahit pa paano may H, acidic. So, bilang base, weak base siya kasi slightly acidic. Kaya pwedeng itulok sa tao, weak base. Kasi pag strong base, damaging sa cells. Yun lang naman. So, paano nga ang setup ng mga inorganic compounds? Merong purely inorganic, meaning totally walang carbon. Pero may mga inorganic compounds kasi na may carbon. Okay? Ulit. May mga inorganic compounds na may carbon. O kumbaga, may mga anion na may laman ng carbon, pero kahit may carbon, tinatrato mo sila inorganic yan. Okay? Meron din mga molecule na may carbon, pero ino-consider natin inorganic. Una nga ay, ayan, sulat ko pa ba? Pangalan. Sigula. Carbon monoxide. Pangalan. Carbon dioxide. Pangalan. Carbon disulfide. Madali, diba? Pag molecular compound, madali. So, key takeaway sa mga ginawa natin kung hindi nyo na-summarize sa utak, pag isa lang, hindi ka na naglalagay ng mono. Di ba nga, you don't call it monocarbon. Pag isa lang yung una. You don't call it monocarbon monoxide. Carbon monoxide lang. Kaya yung mono sa umpisa tinatanggal. Sa second element nga lang, gumagamit ka ng Greek prefixes na. Mono, di, tri, etc. Yun lang. Pag ang prefix mo nga may A, tinatanggal. Di ba? Kaya nga, ang tawag dito, dinitrogen tetroxide. Hindi natin tinatawag na tetraoxide. Kasi nga, tinatanggal yung A. Pag 5 oxygen, di ba? Pentoxide. Hindi mo rin tinatawag na pentaoxide. So, tinatrap mo yung A. Pag ang Greek prefix ay may A. Ayun. Sila pa ay may carbon, pero usually considered inorganic. Kaya na nga, mga anions na may carbon, carbonate, bicarbonate, tsaka cyanide, mga maliliit sila. Might as well add thiocyanate, kasi may carbon, cyanide. Sana naalala, basta may sulfur, may thio. Although yun nga, may iba pa, no? Tartrate, citrate, oxalate, acetate. Dito pala. Thiocyanate, cyanate. Dito pala.
Ano to? Sa mga sinabi ko, acetate. Nakakala. Ito, nakakala din. Oxalate. Ito, nakakala. Tartrate. Ito, nakakala. Citrate. At dapat alam din ano ang charge na acetate, negative 1, oxalate, negative 2, tartrate, negative 2, citrate, negative 3, ha? Ayun, nandun naman lahat. Isilingit ko lang sa mga pangalan para baka sakaling mas maalala natin. O ngayon, yung oxalate, sana walang nalilito. Sana walang nalilito. Laging ganyan yan, C2O4. Yung tartrate, citrate, marami nang nalilito. Sana nga, after this, hindi ka na malito, tatandaan mo lang, 4 nga ang carbon ng tartrate. 4 ang carbon ng tartrate. Diba? A, pilayan mo, mukhang 4. 4 ang carbon ng tartrate. Citric acid. Citric acid or citrate nga. Kitang-kita, C, 6 ang carbon. 6 ang carbon. Para di mo na makalimutan sana forever. Okay? Kasi multiple choice naman nga siya. So, yun. So, ano mga klase ng inorganic compound? Ano yung dalawang muna kanina? May ionic, may molecular. Pag ionic, may charge. Pag molecular, walang charge. Okay? Tapos, ano pa? Acid spaces, hydrates. Ano ang hydrates? May mga tubig. Diba? More on that later. Acid spaces, ang common natin na-encounter sa mga higher pharmaceuticals. So, paano magpangalan ng ionic nga muna? Kaya po, ginanyan yan. Una ionic, sunod molecular, sunod acid space, sunod hydrates. So, paano magpangalan ng ionic nga? Depende. Depende kung siya ay, alam na natin, binary, ternary. Ano ulit ang difference ng dalawa? Pag binary, dalawang atom lang yun. Pag ternary, usually 3 kinds of atoms. Okay? Ganun lang, kasimple. So, pag binary nga, ano lang, yung cation muna, kadalasan. Tapos, papangalanan mo yung anion, tatapusin mo with ion. Kaya nga ito, bilang binary compound, isa pa, ito, bilang binary compound, ano nga tawag? Pangalanan mo raw yung cation muna, saka mo pangalanan yung anion, tapusin mo daw ng suffix I. So bilang binary compound, hydrogen chloride. Bilang acid nga lang, kilala natin, hydrochloric acid. Okay? So yun. At lagi nga may metal and metal, cation and ion. Kasi ionic compounds. Okay? So, ang cation nga lang, bihira pinoconsider cation si hydrogen. Ano mga pinoconsider na cation, kadalasan 1A, 2A na. Ano ba? Kadalasan cation sa part na. Ayun, nandun sa discussion natin last week. Mga coinage metals, mga volatile metals, di ba? And to some extent, yung mga triads. Tama ba? Sino ba yung mga triads? Si Feconi, si Rutherford pala, si Tim Plato. Oops, sorry. Si Tim Plato. I-review natin yung costume. Ito nga yung sikat na part ng triads. Di ba may ferrosulfate, ferric sulfate, cobaltous chloride, cobaltic chloride, nickel chromate, etc. So ang point is, common yung mga cation ng group 8B. Okay? Tapos may konti kang cation na nasa 3 hanggang 7A. Although 7A, none of them becomes cationic kasi mga halogens na yan. So doon na lang tayo sa 3A nga pala. Sino yung sikat na metal sa 3A? Boron. Ano kasunod? Aluminum ay sikat, di ba? Gallium hindi, indium hindi, gallium hindi. Sa 4A, sino ang sikat na cation? Di ba? Carbon, silicon, germanium, ito na. Ano yung mga metals na nandun na sikat? Si tin, dalawang tin, sorry. Tsaka si lead. Si ate tin, tsaka si lead. Wala kailangan si lead. Si tin at tsaka si lead. Diba? So yun, mga cations ng 4. Sa 5A naman, nitrogen, phosphorus, arsenic ay metalloid, actually. Ano pa? Antimony ay sikat na metal. At tsaka si bismuth. Okay? So yun yung mga pharmaceutically relevant cations ulit. Marami ko lang. So yun. Sorry. 6A to dapat. Ano pala? 5A na, nitrogen.
Sa 6A, wala namang metal na sila. Oxygen, sulfur, selenium, somehow ay sila. 6A, selenium. Oxygen, sulfur, selenium, aluminum, polonium. Selenium lang yung sila. So yun, metallic cations. So, ano charge ng 1A? Naman? 1. Positive 1. Ano charge ng 2A? Naman? Positive 2. Pero, ano charge ng 1B? Ano example? Copper. Di ba si copper may gano'n? May gano'n. So may positive 1, may positive 2. Depende. Pag B, nag-iba charge. Ano charge ng 2B? Yun. Si zinc, si cadmium, si mercury, positive 2, meron lahat. Huwag lang kakalimutan, si mercury, meron ng mercurous. Balikan sa notes. From last week, di ba? Meron ng mercurous. So yun. Yun lang pala. Si aluminum, laging positive 3. Nakuha ko pa. Sino ba yung laging positive 3? Bismuth. Diba? Si iron, pwedeng 2, pwedeng 3. Okay? Si cobalt, ganun din. Pwedeng 2, pwedeng 3. Pwede ko yung mga cobalt. Balikan nila ulit. Pang last week. Same muscle time. So yun na nga kasi sinabi. Yun nga lang, may isa kang katayon na tinatanungan. Hindi siya talaga group 1A. Kasi di ba yung 1A, hali na sex part. Wala ito, walang may nitrogen. Pero ang behavior nga niya ay parang 1A, tinatanong, ammonium. Alagay naman. Si ammonium cation, ang laman, non-metal, no? Non-metal. Di ba? Nitrogen at hydrogen, parehas non-metal. Pero collectively, ang behavior niya ay para siyang lithium, para siyang sodium, para siyang potassium. So mukha siya 1A, kahit hindi siya talaga 1A. So yun, sabi ko nga, ang anions, kunin mo yung first part ng element, tapusin mo with I, yun lang naman. Pag ternary, malawak masyado eh. Pero ano usually ang ending ng ternary compounds? I, A. Hindi ka na makakakita na, o bihira ka na makakakita ng I. Okay? So paano nga pinapakalanan? Walang bago. Cations na galing sa metal pa rin, makalanan mo lang as is. Yung mga anions nga lang, mag-iiba-iba ang ending, depende usually saan? Sa bilang ng oxygen. So may ilan pa rin na may mga I, although ilan lang yun, konti lang. Okay? So, ano ang problema minsan? Yung B group nga, na transition metals, pwedeng magkaroon ng magkakaibang charge. Kaya nga may dalawang system sa kanila, odd at saka stack. Ano nga, pag odd, gagamit ka, us-ik. At ano nga ang usage? Pag lower, us. Pag higher charge, ik. Diba? Andun pala. Kaya nga, ayan ulit, ferrous, ferric. Kaya pangalan, sana wala nang naliligaw. Pag nakakita ka ng 2 dito, saan galing yun? Kay iron. Pag nakakita ka ng 1 doon, saan galing yun? Kay chloride. Diba? Kasi pinicriss-cross mo nga. So, ano pangalan? Ferrous chloride. Diba? Kasi positive 2. Kaya po, pag nakakita ka nga ng 3 sa dulo, okay, ferric chloride. Kasi higher charge yung iron doon. So, ano ang downside sa us at ink? Well, syempre, kita natin ito eh. Subukan mong malaya. Kunyari, ang nabasa mo lang ferrous. Okay, ano, problema nga? Hindi mo kita yung actual charge. Tama? Pag sinabi mong ferric, hindi mo rin kita ang actual charge. Yun yung downside. It does not give info sa actual charge. Kaya nga, stack system ang mas tama sana. Kaso ang haba-haba ng stock system eh. Kunyari, paano mo pinapakalanan nga ito sa butika? Ferrous sulfate. Ikaw na mamili. Ano alternate name? Iron 2 sulfate. Diba? At kung doktor yan, baka mamali pa sa reseta dahil sa number. Tama? Hindi sila masyadong invested sa akin. Kaya nga, sa common name tayo, sumasangkay. Kung nga lang, pag ferrous, hindi mo kita na positive 2. Di kagaya ng iron 2 sulfate. Alam mo kagad, positive 2 ang tawag niya. At isa pang downside nga yan, saan mo lang siya magagamit? Sa mga cation na dalawa lang ang positive charge. Kasi us at ik lang eh, walang gitna. Eh paano yung ibang cation kagaya ni nitrogen na ang daming charge, di ba? May nitrogen 1, may nitrogen 2, may nitrogen
hindi mo na masyadong magagamit ang push and kick. Diba? Kasi marami ng charge. So, yun ang downsides. Una, hindi mo kita yung actual charge. Pangalawa, pag marami ng charge, hindi mo na siya magagamit. Marami ng charge eh. Okay? So, yun. Stock system kaya bale ay mas accurate, no? At lalagyan mo nga lang ng Roman numeral ang ginawa ko kanina. So, let's have these examples. Ayan. Ano ang pangalan ng una? May makapigure out kaya? Tatandaan, ano offside, laging -2. So, ano ang una? Ano ang una? Positive 2 yun. Kasi nung nagsama sila, wala ka nang makitang subscript. So, ano ang stock system name? Manganese 2. Okay? Oxide. O, di alam mo na yung kasunod. Sana na. Ano yung kasunod? Nawala yung T. Sorry. Ano yung kasunod? Manganese 3. Eh kasi nakatingin ka agad ako sa subscript sa tabi ng oxygen. Kasi sure ka galing kay manganese yun. Yung 2, sure ka rin galing kay oxygen. O yun, paano yung dulo? Sana na-figure out. Manganese at oxide. Ano charge ng oxide nga? Laging -2. So, ibig sabihin, ano ang charge ng manganese? Paano nakuha yung 2? Baka 4 yun. Tama? Kasi pag dinivide mo both sides, 2, ano lalabas? Manganese isa, manganese isa, oxygen, dalawa, diba? Nag-least common multiple siya. So, ito nga, yan ang challenge naman sa stock system. Pag na-reduce na siya from the least common multiple, hindi mo na mapapansin yung actual charge. Kasi manganese 4 oxide yan. Pero wala kang ebidensya ng 4. Diba? Yun naman yung downside ng stock system. Kaya nga, kay manganese 4 oxide, ano ang mas ginagamit na lang na pangalan to avoid confusion? Manganese, yun ang sinulat yung manganese. Ano magiging pangalan na lang para nga daw mas madali? Dioxide. Diba? Iwas confusion about positive 4. Nga lang, downside pa rin. Ano kung kailangan mo yung positive 4? Hindi mo na siya makikita. Okay? So yun, ano pa ang common guide sa paggamit ng Roman numerals? Well, syempre kung isa lang din ang charge talaga ng metal mo, kagaya ng sodium, kagaya ng potassium, kagaya ng magnesium, okay, so yan. Pag isa lang ang possible charge, hindi mo na ilalagay as Roman numeral. Kasi isa lang naman yung charge. Kaya nga ang sodium chloride, ano ang pangalan? Diba? Literal, sodium chloride lang. Hindi mo naman makikita ang sodium 1 chloride. Diba? Kasi nga, isa lang yung charge. Yun yung essence no nasa baba. Bago ko pinindot ng example muna. Okay? Ayan, nasa baba yung sinabi. Pag isa lang ang charge, hindi mo na kailangan maglagay ng Roman numeral. So, pag molecular ang compound, walang bago. Para pa rin binary compound yan. Okay? Pangalanan mo lang first element. Pag isa lang siya, gunalagyan ng mono. Tapos yung dulo, magtatapos sa I. At ano nga sinabi ko kanina, pag molecular compound, discrete unit, hindi kagaya pag ionic, marami talaga yun. Hindi kagaya pag molecular na compound, sure ka, isa lang siya. Discrete unit, isang unit. At ano nga ang napupunasan kapag molecular ang compound, laging dalawang non-metal. Laging dalawang non-metal. Di kagaya ng ionic compound, lagi kang may metal, lagi kang may anion. Dito, laging dalawang non-metal. Sa ionic, laging may metal. Sa umpisa. Ito wala. So, yun lang ang sinasabi. Okay? So, ganun ka magpangalan, parang binary compound pa rin na ionic. So, ayan, yung examples ko kanina, ito ulit bilang molecular compound. Yung nasabi ko pala kanina, ionic. Molecular na yan. So, molecular na yan. Ano ang pangalan? Hydrogen chloride, hydrogen bromide. Okay? Mamaya na yung bilang acid. So, ayun. Ang mga non-metal nga lang, magulo charges, nag-iba-iba talaga. Kaya kakailanganin mo gumamit ng Greek prefixes. Bilang patunay nga yan, ano yung mga last meeting natin examples? Meron kang ganon, meron kang ganyan, meron kang ganyan. Diba? So, marami ang pwedeng charge kasi pag non-metal. So, ano pangalan ng una? Ano charge na lang ng nitrogen? Hirap mo.
Bakit? Kasi oxide sure ka 2. Eh bakit walang 2? Diba? Ibig sabihin na-cancel yun. Tama? So malamang 4 ko. So pag nagsama together, N2, O 4. Pag dinivide mo with the least common multiple, 2, ayun, magiging 1, 4, magiging 2. Kasi 4 divided by 2, ay 2. So ano na nga lang ang pangalan na naman? Hindi mo na i-stack name. Ano na ang pangalan? Gumamit ka na lang ng Greek prefixes. Nitrogen dioxide. Tama? Nitrogen dioxide. Ito, nitrogen monoxide. Pasimple. Ito, nitrogen oxide. Pwede na yun. Pwede rin nitrogen monoxide. Okay? So, ganun nga sa binary na mga molecular compounds. Yun nga lang, huwag pa rin kakalimutan yung sikat na ganyan. Sikat na yung dalawa. Ano pangalan nito? Yung sikat na old name, nitric oxide. Laping gas nga kanina, nitrous oxide. Old name, pero ginagamit pa rin. Bihira kasi yung old name na ginagamit pa rin. Ano nga sabi ni Doc Mike sa nitric oxide? Tama, vasodilator, di ba? Ayun, di ba? Nag-equal tumatala din sa akin. Yan ay nabubuo galing sa nitro vasodilators. Tama? Tapos ang tigwalo naman, si nitrous oxide nga, laughing gas, anesthetic na sinasama mo sa ibang anesthetic para maibaba ang dose ng anesthetic na kasabay. Kasi lahat ng anesthetic ay toxic, so nadagdagan mo ng nitrous oxide para maibaba ang dose ng lahat ng anesthetic. Para lang madali itigil. Ayun. So, bilang molecular compound, carbon monoxide, carbon dioxide, madali. Diba? Kasi ganun talaga gagawin mo eh. Sulfur dioxide, sulfur trioxide, ganun lang siya. Pag molecular, madali. Wala ka nang iisipin masyado na stack at loose. Stack at all. Yun lang. For nitrogen, kailangan mo pa rin yung old name na loose at thick. Okay? So, yun. Pero ito pa yung ibang may nitrogen eh. No? Nitrogen dioxide, dinitrogen tetroxide. Na practically speaking, same na yan, hindi lang ito ni-reduce. Okay? Sa least common multiple niya. So, few guidelines sa paggamit ng prefix, alam na natin. Yung first element niya, hindi mo nalalagyan ng tono. Hindi mo nalalagyan ng tono. Understood na yun. Pag nawala siya sa first element, parang kanina, di ba ganyan? Understood ba na yun? Okay? Hindi mo na natawagin monocarbon dioxide. Ito rin, phosphorus trichloride. At pag oxide nga, yung mga prefixes mo na may A, inatrap mo nga yung A. Sinabi na kanina, diba? Tetroxide, pentoxide, ang common nga dyan. Kaya ito ulit, dinitrogen tetroxide. Okay? Ayun. Ano nga ang exception sa paggamit ng Greek prefixes? Mga molecular compounds na may hydrogen. Tama ba? Ikaw ba, papangalanin mo pa yan ng dihydrogen monoxide? Aba, water na lang. Yun lang kasi sinasabi ng rule 3. May mga common name kasi na matagal lang accepted at naisip, you would rather use that. Kesa gumamit ka ng Greek prefixes na may mono, di, tri, tetra. Kaya ito, imbis na tawagin mong boron trihydride, ano nga ang pangalan? Boron. Parang alkane kasi, pero boron ang laman. Ito nga, alkane talaga, methane. Methane. Basta may methane sa carbon. Tapos, yung may silicon na may hydrogen, na kapatid ni carbon, si silicon, diba? Silane. Silane. At naalala ko bigla, kung ang silane ay may silicon with hydrogen na, ano naman daw ang silicone? Diba? At may gamot ka kasing sikat na silicone. Nasa pangalan niya eh. Nilalagay nga siya sa antacid. Premil S. Ano yung S? Sintetiko. Diba? Anti-kabag. So, ano nga ang silicone? Silane, silicone with hydrogen. Silicone, kita mo agad, silicone with carbon. And oxygen. Nasa pangalan na lang.
Yun ang mga silane. Ulit, pag silicone, silicone with carbon with oxygen. Okay? Ayun. Kahit pag isulat, ang setup kasi ng kadalasan, CO sabay silicone. 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 Wala na. At forever nasa boards. Again, unique. Parang namin. Yung gawin, tinatanong pa rin. Ano yung NH3? Alam niya, yung mapanghe sa unique. Ammonia. Ano yung lason na gas na nakakawala sa mga lason na may phosphorus sa toxic? PH3, ano tawag yung toxic yan? Phosphine. 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 Sorry, umangin. Letter B po yun. Phosphine. Phosphine. Ano yung H2O? Siyempre, water. Ano yung H2S? Pansin nyo? Hindi mo tinatawag na dihydrogen sulfide, tama? Meaning, exception din siya sa Greek premises. Kasi tawag na talaga sa kanya, hydrogen sulfide. Sige, share ko na rin. Kung hindi na umuulit, dati panahon namin module 1. May tanong talaga na, ano yun, mapapakamot ka na lang. Tapos ang maging sa pinunas. Wala, paano yung pinunas? Yan lang yung nakalagay sa tanong ha. Sige, ako sagot mo. Pagbobong tanong, sorry. Oo nga, nakakakasar eh. Sabi ko nga kahapon sa nagre-review, ang boards, huwag kang masyasya. Huwag kang masyasya. Bakit? Literal siya, anything under the sun. IQ test ang dati. H2S. Serious naman ng I? Pero yun nga, hindi na umuulit. Pero sabi niya, malala yung mga tanong. Ilang ml daw ang laman yung kalahati ng wine glass. Tapos may kita mo yun sa pharmacology. Ano ang vitamin na wala sa tiki-tiki? Pakialam ko naman kung ang vitamin wala sa tiki-tiki. Pag inisip mo, di ba, pagtatrabaho ka. Pero malala ang tanong sa akin. Kaya sana ako mas relevant siya. Yung good news naman siya. Okay? Pero sa una kasi sa pagmamahal ka. Sana all. Sana all, hindi sa pagsigal. Bakit ka ba nakakagitan sa Kumit natin. Nanala ko bigla. Joke lang. Kami mapigil. So ano ang pangalan ng acids? Simple lang naman. Maglalagay ka hydro. Typically, pag binary ang acid mo, hydro, pangalan ng halogen, tapusin mo ng ink acid. Kung binary. Magiging mahirap lang ng konti pag ternary. Kasi pag ternary, nag-iiba nga usually yung oxygen. So ano nga ulit kapag acid nga? Lagi sila may hydrogen. Diba? Yun yun. Pag diniresolve sa tubig, balik, nag-generate sila ng hydrogen ions. Yun lang, acid na agad. So, ganun lang ang sinabi. Lagi nang may hydrogen, depende na yun kung isa o marami pa, na lagi nang may anion. Yun nga, di ba? Nabura ko pa, sorry. Ang chloride, anion. Ang sulfate, anion. Okay? So, kung binary nga, wala kang problema. Hydrochloric acid. Hydrobromic acid. Ito, sige, sasabihin ng iba, hydroiodic. Tama naman. Tama naman. Pero, ano ang accepted pa? Hydroiodic. Pwede na. At isa to sa nakakasar na tanong, ano nga ang gamit kasi ng hydroiodic acid dati? Yan nga ang sinuuna nating pampalabas ng plema. Ngayon kasi
Carbocysteine. Yung antidote sa paracetamol ay expectorant glucolytic, acetylcysteine, etc. Pero ang iodine, laging tinatanong pa rin, iodines, pharmacologically speaking, anong action nila? Expectorant ka. Irritant kasi sila ng baga, so pagpalabas na, okay? So yun, kaya tinatanong pa rin si HI. Kasi nga, dati siya, expectorant. At naalala ko bigla, sorry. Kung ang iodine ko ay expectorant, ano naman ang gamit ng mga bromide? CNS depressant. At saan ka nga gumagamit ng CNS depressant? Sabi ng Table 1. Ano sakit yung mataas yung stimulatory neurons? Seizure. Convulsion. Kaya nga, anti-convulsant. Ang pharmacological effect naman ng bromide. Pinagtabi ko na, mga common na tanong sa K-lens. Iodine ay laging expectorant. Bromide ay laging anti-convulsant. Dati. Pero ngayon, ano lang ang gamit ng iodine? Yung chloride pwede. Chlorine. Eh, yung iodine. So, kung nakikita iodine, sa iodized salt, bakit may iodine ang salt? Kasi kailangan si iodine panggawa ng thyroid hormones. Tama? Si T4 at saka si T3. Bakit nga ganyan ang pangalan ng dalawa? Kasi 4 ang iodine, 3 ang iodine. Diba? Nasa kansong din naman. Anyways, ano na nga? Ayan. So ito, hydrochloric acid. Okay na tayo doon, okay na tayo doon. Andyan ka lang. Yun nga lang, meron nga isang exception to the rule na ternary acid siya. Ternary. Ternary, 3 atom. Pero ang rule na ginagamit mo, ic acid pa rin. Okay? Hydrocyanic acid na nasa baba. Hydrocyanic acid. Kumbaga sa grupong yan, siya yung pakaiba. 3 atom siya. Pero susunod siya sa same rule. Hydro, tapos ic acid. Okay? So yun, kapag oxy acid na, alam nyo na ito eh. Tama ba? Try ulit. Recap tayo from last week. Pag oxy anion, oxygen na may anion. Literal. So, pwede nga makita yan sa boards as CLO na lang. So, mas madali ito kasi mas madali bagu-baguhin yung oxygen sa tabi. So, meron ka lang ganon, meron ka lang ganyan, meron ka lang ganyan. Okay? So, ano muna ang pangalan ulit ng mga anions? Diniscuss natin last week, right? Pag mababa oxygen, maglalagay ka ng ganon sa umpisa. Papangalanan mo ang halogen. Tatapusin mo ng I. Pag-lower I. Tapos, yung pangalawa, tatanggalin mo lang yung hypo. So, magiging chloride. Yung pinakamataas, magiging perchlorate. 8 na pag-higher oxygen. Pag second higher oxygen na, wala na ang per. Bakit ko na-review yan? Kasi nga, nagiging acid din sila. And if my memory serves me right, sa dami ng school na at estudyante namin, tama ba? Na-discuss natin ang pagpapangalan ng mga yan. Okay, okay na tayo dito. Quiz na. Mari, biglang ko yung sumimawag. Ano ang pangalan? Hypo. Pag lower oxygen, us. So, eto, second lower oxygen, mawawala lang yun. Ano na? Oo, chlorus. Eto na, pag higher oxygen na. Okay, 3 muna, 3. Pag second highest, ulit ko sa chloric. Inulit ko pala. Chloric acid. Paano yung pinamataas? Chloric. So, kailan mo lang ginagamit yung mga may hypo at per pag apat ang oxy anion na series? Sakit. Acid. Sugar ko. Tumoso. Wala ko sinabing ko yung acid.
Pwedeng dalawa lang eh. Ayan, alam na rin sana. Pwedeng dalawa lang sila. At yan na nga yung sikat. Dalawa lang ang sikat na oxy acid na dalawa lang ang member ng series. Yon at yon, sino pa yung isa na series? Ito, at saka ito. So anong basa? Sa higher oxygen? Sulfuric acid. Walang hydro. Diba? Sulfuric acid. So yung mas mababa, sulfurous. Okay? So isa pa, sulfuric, sulfurous. Hindi ko na nilagay yung acid. Matik na yun. So ito, madali din. Nasa lab natin yung sulfuric at ano nga to? Nitric acid. Ito, nitrous. Diba? Makasikat yan eh. Acid. So again, ang key takeaway doon, gagamit ka lang ng mga hypo at per pag-apat sila sa series. Pero kung dalawang piraso lang, tama naman diba? Nonsense na kasi maglagay ng hypo at saka per. Ik at us, sapat na. Kasi dalawa lang naman ang ik at us. So, laging higher, ik, laging lower, us. So, yun, kahit na yan. Talaga naman may central element. Ang in-explain ko yung sinabi niya, kahit kung nasundan, laging ang hydrogen na nakakabit sa anion, tapos magkakaroon na ng central element. Magkakaroon nga ng central element. Yun lang yun. At ang formula writing mo nga, H muna, central element, then oxygen. Ganun lang. So, alam na natin na nag-iiba-iba ang bilang ng oxygen. At, ayun. Ito yung iba pang example. Basa. Oo, pero walang carbonous. Uulitin ko ha. Carbonic acid yan. Carbonic acid yan. Walang carbonous. Kasi it sounds wrong. Parang may bonus carbonous. Okay? At saka wala rin talaga nag-exist in reality na lower oxygen. Kaya automatic siya carbonic na lang. Tapos, ano to? Alam na natin, nitric pala, sulfuric, at alam na rin natin, chloric. Okay? So, mukhang mapapaagal na tayo. Ito naman ako. Sasabi naman ako na kasi mabilis lang ito eh. Oxo and ions, alam na natin. Yan yung apat. O, again, try lang. Na naman, basa. Nalikat ko lang ha. Hypobromide. Basa. Pinaliktad ko lang. Lower oxygen, second, lower oxygen, bromide. Bromide. Ito ngayon, bromine. Negative 1 rin. Ito ngayon, bromine. Diba? Again, kung may nanito doon, minsan nga binabaliktad kasi talagang sadya. Nasanay kasi tayo kanina gano'n. No? Ang sinasabi ko lang, pwede mo silang makita, pabaliktad. So, OCl, O2Cl, O3Cl, O4Cl. And it will apply also to bromine at saka iodine. Kaya nga may OBr, O2Br, O3Br, O4Br. At automatically, meron din, ano nga, OI. Parang ang pangit na lang pakinggan. OI, ang dati. OI, O2I, O3I, negative, O4I, negative. So, hypoiodide, iodide, basta lower, I, higher, A. So, ito, iodine, per-iodine. Diba? Sanay na nga tayo. And again, kung dalawa lang naman ang members, kung dalawa lang naman ang members, ano nga ginagawa? Kung dalawa lang ang members, I, A. Oxo na yun eh. Sul, ano yan? Hihintay kasi yung pangalawa. Sulfate. Ito yung pangalawa. Dahil mo kagad, tapos mababa. Sulfite. O, ito pa. Sikat din. Di ba nitrite? Nitrate nga yun. Kasi pag nitrite, dalawa lang. So, yun ang sinasabi niya. Pag dalawa lang sila, wala ka naman yung gagawin eh. Yung fewer oxygen ay yung higher oxygen. Okay. Dito ngayon nagpo-cause ng konting confusion pag may H na. So, ilan lang naman yung may H eh? Yan, yan,
Yan. At lagyan mo lang ng charges. So, ano basa dito? Bicarbonate, anion na topic. Bicarbonate. So, ano basa dito? At sana na-figure out natin saan ko kinuha yung charge. Sulfate mo, dalawang negative. And nag-add ako ng H+. And then bababa, negative. Galing ang dalawang negative. Na-neutralize yung positive. Diba? Na isa. Kaya, isa na lang ang negative niya. So, negative 1 na lang. So, ano basa? Tama. Bisulfate. Okay? Ano pa? Ito pa. Bisulfite. Okay? Medyo mararatel ka lang dito. Kasi dalawa na sila. Sino dyan yung binibigyan ng bi? Ano? So, yung bi, yung tinutukoy niyan, appropriate prefix. So, sino yung binibigyan ng bi? Yung isa o yung dalawa? Yung dalawa. Yung dalawa. Yung isa lang, ang tawag mo lang talaga, hydrogen phosphate. Or, ano nga sabi ko last meeting, sa pharmacy and medicine, pag gumamit ang doktor sa reseta ng phosphate, automatic ang tinutukoy niya, siya. Siya kagad. Kasi yung chemical phosphate talaga na walang hydrogen, damaging sa cells and tissues. So, with medical context, pag sinabing phosphate, eto na nga yun. Wala na iba. Hindi na pwede kasi yun sa medicine. Okay? At pharmacy. So, try lang. Sino ay sikat na enema na nasa butika? Ang kahon niya ay matangkad, kulay green, at walang sumasagot. Mukhang hindi pa rin nakikita. Yan nga ang laman doon. Basa. Basa. Sinabi ko na kanina. So, anong technique? Doon ka mag-focus. Siya lang naman yung kakaiba eh. Kasi yung iba, kahit anong gawin mo, hindi magbabago, bye. Bicarbonate, bisulfate, bisulfite. Dito ka lang maliit ng konti. So, ano basa? Biphosphate. So, ano ang pangalan? Sodium biphosphate. Eh, yung kabila, medicine yan eh. Naman-check. Sodium phosphate na. Ano nga ang common name yan? Flip enema. Ano nga pag-enema? Sa Tagalog, yan ay labatiba. Laxative. Tama? So, ano nga ang nakikita yung branded preparation ata? Kung hindi nakikita, kaya branded eh. Eh kasi nga, may phosphate, may sodium. Phospho, soda. Diba? So yun. Yun lang ang kakalimutan. Yung dalawa hydrogen, ang bibigyan mo na bi sa prefix niya. Biphosphate, eto phosphate na lang. Kung chemistry, pwede nga hydrogen phosphate. Okay? Hindi mo nalalagyan na ng mono. Kaya nga, hydrogen phosphate na lang. Okay? So yun. Ito na nga yung oxo acid. Excited. Ito pala siya. Pero tapos na tayo Hypo at us, pag lowest oxygen. Mawawala hypo sa second lowest oxygen. Pag second highest, ic acid lang. Pag highest na highest yung oxygen, may prefix na per at may suffix pang ic acid. Diba? So yun. Pag dalawang form na una pala ako, sorry, masyado excited. Hindi nyo pinigilan. Ano nga? Basa ulit. Bibilog pa. Sulfurous acid. Pag marami na, sulfuric acid. Pag dalawa lang, us at ic lang. Pag apat, lalagay ka hypo, lalagay ka per. Diba? Sa highest and lowest, respectively. So, sa bases, mas madali. Kasi nga, ano lang ang bangat mo? Hydroxide. At, di mo napansin, hindi ka na naglalagay ng drink prefix. Anong basa? Aluminum hydroxide. We never call it aluminum
trihydroxide, diba? So, hindi na nilalagay yung Greek prefix. Ganun talaga siya. So, eto, magnesium hydroxide na may common name ulit na ano milk of magnesia, tinatanong sa dosage forms, anong kulay dapat ng bote niya? Titry ko lang. Blue. Blue. Blue na flint bottle. Bakit? Kahit wala na yung gamot, ganyan ang masaklat yan sa forms. Kahit wala na yung gamot na siya ng alaman, tinatanong pa rin. Bakit kailangan blue flint bottle? Nakagawa kayo sa lab, o nakahandle kayo sa lab, dosage forms, milk of magnesia. Anong kulay na milk? Dapat. Pag gumawa ka milk of magnesia, anong kulay? Manilaw-nilaw. Mukha siyang panis na gatas. Kaya mo nilalagay sa blue para mas maging maputi ang itsura. So, pag tinanong anong reason for the blue bottle, it's for increasing the white appearance. Kasi kadiri siya inumin at bilhin kung kita mo ang paninilaw niya. Mukha siyang slightly panis na gatas. Okay? At ano nga gamit ng dalawa? Naman. Antacid. Yung mga mal-alcohol. Mas-alcohol. At cremil S na. Ano ulit yung S? Lagi sinatanong, simethicone. Ano ang klaseng compound si simethicone? Silicone. Ano naman ang silicone? Silicone. Carbon. Oxygen. Masasanay din. Pag nagre-review ka na, kay post-test kayo sa actual board, dugtong. Hanggang maubusan ka na, idudugtong. Siyempre sa umpisa, wala ka pang madugtong kasi wala ka pang aral. Yun lang. Bakit nga kailangan mong kasama ulit? Ba't hindi na lang isa? Kasi ito, magtatay ka, ito, alatae. Diba? Alatae, constipation. Yung isa, diarrhea, ang side effect. Pagsamahin mo, cancel ang side effect ng isa't isa. Okay? So again, may OH nga silang generate pag-result sa tubig. At ano nga tawag sa OH muna? Hydroxide. Ganun lang. So yung mga common bases nandito na, basa, sodium hydroxide, ito, potassium hydroxide, ito, barium hydroxide, ito yung nakapagos na. So ano nga ang common name ulit ni magnesium hydroxide? Milk of magnesia. Ano ang common name ng sodium hydroxide kanina? Caustic? Soda. May sodium. Okay? Ito, caustic? Potash. Kasi potassium. Si barium hydroxide nga lang, ano tawag? Baryta water. Ayan. Papunta na tayo in orbit somehow. Every time makarinig ang baryta, ang tinutukoy, barium. Okay? So yun. Sino nga yung nag-iisang base nga pala na walang hydroxide sa formula na hindi alam ang base, pero base na siya. Yung mapanghe na si ammonia. Ano sabi ng orchid teacher nyo rin? Kasabay na ito din, base. Diba? So, bakit nga siya considered base po? Pag dinisol mo siya sa tubig. So, ginanya ko. Sabi ko nga, mas manageable at mas madali masilip ang magaganap sa tubig pag naka-H and OH ka. Pag nagsama nga yan together, ano ang nagiging produkto kasi? NH4 positive hydroxide. Sana nakikita natin. Pinagsama mo lang to, NH4 positive hydroxide. So tama. Basic nga ang ammonia kapag dinisolve sa tubig. Kasi nag-generate din siya ng hydroxide na. Yun po ang dahilan. But siya classified as a base. Okay? So yun, nasa baba naman. Pinabay ko na explanation. Sa hydrates naman, wala kang gagawin. Lagay ka lang Greek prefix. Okay? Sa number of water of crystallization. Ang hydrates ay mga ionic compound pa rin. Yun nga lang with one or more water of crystallization. So, yes,
ang usual na estudyante, kagaya ko, mapapaisip water para maging crystal? Opo. Kasi ang tendency ng water of crystallization, remember, hydrogen, oxygen siya, di ba? Tapos may electrons nga to, so negative to, positive to. Tendency ng mga yan, nagpa-facilitate sila ng attachment ng metal ion para in-place yung metal ion para kumapit yung anion. So, yun ang silbi ng water of crystallization. Pangbuo mo talaga siya ng crystals. At ang mga sikat na may water of crystallization ay nandiyan na lahat. May kulang lang ng konti. Basa. Nabasa. Nabasa rin. Ano? Ano charge na sulfate? Ano charge ng copper mo bali dapat? Based sa formula. Pag nagsama together, cupric sulfate, so meron nga siyang 5 water of crystallization. Ilan yun? So anong basa? Cupric sulfate pentahydrate. Diba sabi ko? Lalagyan ng Greek prefix. Unfortunately, sadly, tinatanong ang bilang. Mahirap mag-aral ng number. Okay? Tama? So, si cupric sulfate pentahydrate ay chemical formula. Ano ang common name na forever nasa boards? At yan nga, ay pwedeng antidote sa phosphorus, sabi ni Toxie. No? Ano to? Blue vitriol. Ano nga yung sabihin ng vitriol? Stove. Hindi. Huwag naman. Hindi stove. Nakakita na kayo sa lab ng blue vitriol or cupric sulfate, kulay blue nga. Mamaya, pwede kayo pumunta kay Ate-Kati sa break time. Ate-Kati, patingin ng cupric sulfate. Kasi maganda yung pagka-blue niya, hindi nyo nakita ng first grade kayo. Okay? Ayun. Blue vitriol. Blue na blue. At ang hinton, basta may vitriol, asahan mo na may sulfate. Isa lang ang inorganic solvent na may sulfate pero walang vitriol sa common name. So, sino may mga may sulfate sa name na may common name na vitriol? Ito. Ito pa. Na nasa baba naman. So, ano ang pangalan nito? Sige, zinc sulfate. Ando na tayo. Anong common name? White. White. Ano nga? Pag may sulfate, sabi na. Vitriol. At kadalasan sa inorganic pen, ang compound na may zinc, may white sa common name. Okay? Kung nakakita ka na ng Roman ng ferrosulfate, heptahydrate, tinatanong nga ilan ang tubig ng ferrosulfate na ginagamit sa anemia. Ito, mahirap na ang numbers. Pero tumitig ka na lang sa F, mukha naman siyang 7 na nakabaliktad. Wala lang. 7. So, ano nga, ang ferrosulfate, kailangan mo yun pag nagre-review ka na talaga for the actual board, so nakakay mong gagawin. Mahirap mag-aaral ng numbers. The best thing to do is word association na lang. So ano, ang ferrosulfate, heptahydrate. Common name, kulay green. Green vitriol. Sino pa ang isang may vitriol? Pero hindi nga siya bato. Flame test yun. Hindi sulfate. Tandaan na natin, inorganic pen. Yung lithium, carmine red, calcium, green red, strontium, crimson red, copper, emerald green, barium, bluish green. Sila rin ang dahilan ba't may kulay ang pyrotechnics. Metal ions yun. Di ba may mga kulay po ito? So yun, ano nga ang last na may vitriol? Ito, basa. Sulfuric acid, sige. Pero ano ka pa rin? Ayun. Ano ka pa rin? May maliit na. Maliit na. Ilan may matuloy? Bilis mo na. Papi ka na rin. Bakit na ba?
klase ko dito, IPS. Kailangan ko i-declare yung after time. Kasi nga, may dito tayo na. May IPS 1, pwede yung curriculum, 10 euros. 10, 1, 10. Ito, dapat, 2, 10, 8, okay. Hindi ko rin pinag-asupan. So ano na? Ano common? Hindi. Chemical din yun. Common. Vitriol means stone. Sige. So green stone, ferrosulfate. White stone, zinc sulfate. Blue stone, cupric sulfate. Sige. Eto stone ba? Liquid yan eh. Kaya nga, ano pangalan? Oil of vitriol. Basta may sulfate, vitriol. Pero sabi ko nga kanina, may isang may sulfate na walang vitriol. At siya na ako yung pinaka-common na tanong lately. Si Epsom salt. Sino nga Epsom salt? Hepta ba? Hepta. Yan yun. Epsom salt. Na drug of choice na saan? Convulsion dahil sa pre-eclampsia. Hindi kasi dalawa, di ba, ang pinokontrol sa pre-eclampsia. Isa ay seizure convulsion, ano yung isa? Hypertension. Ano nga ang pre-eclampsia, eclampsia? Nagot kayo kayo. Nagsisisure natin na high blood kapag buntis. So for the seizure, Epsom salt. For the high blood, marami. Labetalol, hydralazine, methyldopa, nifedipine, sa kanila. May mnemonic din yan. Sa kanila. So yun. Kaya sikat na tanong, kasi gamot pa rin siya. So eto, pangalan, although hindi common sa part na yan, pero pangalan, lithium chloride monohydrate. Ganun nga ang pangalan ng hydrate. Okay? Pangalanan mo lang hydrate. Huwag mo lang kakalimutan yung prefix pentahydrate, heptahydrate. So, ang masto nga, si blue vitriol, ilan nga? Water, 5. Si Epsom salt, 7. Sino pa yung isang 7? Na nandito sa baba? Ferrous sulfate. Okay? At kung ano man ang kulay nila, pag may tubig sila, hindi nyo kasi nagawa ng person nga, dahil online para lab nyo ang halos, analysis mo na kayo ng face-to-face na. Pag ininitan mo yan, magiging cupric sulfate na lang. Mawawala na yung tubig, kulay puti na. Okay? At nagagawa yan ng first year ngayon. Blue siya, iinitan, mamumuti, expose mo sa hangin, babalik sa blue. Kasi ang hangin may tubig. Okay? Wala na. So, syempre, pag first year, nakakaaliw pag nagpapalit kulay. Pero pag third year ka na, hindi ka na nakakaaliw sa nagpapalit kulay, naiinis ka na eh. Ang dami na kasi nila. Wait, so yun. Ano nga tawag